Sir, your reaction to the Supreme Court ruling? Well, we are in the process of reading the decision of the court, and of course, we shall respect the decision of the court, but we'll also exhaust our remedies, which is we'll also be preparing a motion for reconsideration. An MR? Yes, within 15 days of our official receipt. But it's a unanimous decision, sir, Mr. Speaker. Well, we hope that there could be probably some refinements on the decision. There's an interesting post by Justice Escuna. I mean, retired Justice Escuna. I haven't read it. No, we might want to look into it because it's very interesting. You're saying na they're rewriting the rules. Well, yes, I think they're modifying the Gutierrez and the Francisco that's rulings, which we actually were adhering to in the process. But nonetheless, we'll reserve that for the MR. If I may, one last, still on the same topic, are you looking at the possibility, of course they said any new complaint will be filed February 6 next year. Are you looking at the possibility of another complaint? That's still too far ahead. We'll cross that bridge when we get there. Una sa lahat, nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinawalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na ipinataw sa nasabing desisyon. Ay, nadidisturb yung kaluluwa ko. Nakakadismaya talaga na may lumabas talagang ganong desisyon na hinahadlangan yung pagganap ng Senado ng tungkulin na solo sa amin inaatas ng konstitusyon, solo sa Senado, ay hahadlangan ng Korte Suprema, pinakamataas na korte, sa ibang pantay, no? Pero hiwalay na branch of government. At marami po kaming disturbing questions tungkol sa desisyong iyon. Halimbawa, kumpara sa sinabi na dati ng Korte Suprema, bakit nila sasabihin na labag yung one-year bar rule? Samantalang sa pagkaalam at intindi namin, iisa lang namang complaint ang inaksyonan ng House at tinranspit sa amin sa Senado para upuan yan na impeachment trial court. Tapos parang ang dami pang idinagdag na requirements ng desisyon kahit para sa mga future na impeachment trials. So, in the end, we are left with yung shock na parang may na-undermine na batayang prinsipyo ng accountability of public office. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang taus-pusong pagbati sa buong kapatiran ng Iglesia ni Cristo para sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo. Nais kong ipaabot ang aking pagbati at pasasalamat kay Ka Eduardo V. Manalo sa kanyang kahangahangang pamumuno at sa kadalisayan ng kanyang puso sa pagsusulong ng pagkakaisa, pagkakaunawaan at pananampalataya sa gitna ng iba't ibang prinsipyo at ideolohiya sa lipunan. Maraming salamat sa ating mga kapatid sa katatagan ng inyong paniniwala sa Diyos at pagmamahal sa ating bansa. Maraming salamat at lagi ninyong ipinagdarasal ang kaayusan, kapayapaan at kapakanan ng Pilipinas. Nakikiisa kami sa inyong pagdiriwang ng anibersaryo at nagdarasal na lalo pang tumibay ang inyong pananampalataya at pananalig sa Diyos
at sa pangako niyang kaligtasan para sa lahat ng kanyang mga anak. Patuloy ninyong isabuhay ang pagmamahal at kadakilaan ng Diyos na siyang nagbibigay lakas sa atin upang manindigan para sa katotohanan at isulong ang pamumuhay na naaayon sa kanyang banal na salita. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Please raise your hand and repeat after me. I, please state your name. Having been elected to the position of Senator, do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos of the 1st District. There's a motion to elect the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos as the Majority Leader of the House of Representatives. There being no objection, the Honorable Ferdinand Alexander A. Marcos is elected as Majority Leader of the House of Representatives. Session suspended. Hi, nananamantala lang ako sa pagkakataon kasi may nakita ako, baka kilala ninyo. Yeah, buddy! I'm with Attorney Trixie. She looks so Filipina and beautiful. Yes, you look so Filipino. Kumusta naman ang mga kaso natin? Wow, buhay pa, Attorney Christie. Si Chairman George, ayaw akong... Sexy naman. Si Chairman George, anong ginawa? Ayaw akong pakawalan ni Chairman George, Attorney. Pinag-proclaim nila ako. Mas di Fortunately, fortunately, nakaupo na ako sa Vice Mayor ngayon. Pero may kaso pa rin ako sa court, criminal court ng Manila at meron kaming petition for review ngayon sa DOJ. Pero, Chairman George, inantihan ka namin sa Supreme Court at saka sa NBI. Milyon na kaso. Ang nilaban namin, laban sa'yo. Sana hindi na mauli sa 2028. Sana mawala ka na sa 2028, sir. Impeachment. Nangangamoy impeachment ba tayo? Baka meron tayong gustong kausapin na member of Congress niyan para i-endorse yung impeachment natin. Kapag meron, ako mismo magsusulat ng ating impeachment articles. Thank you for giving us hope, Attorney. And good luck sa Vice Mayor pala. Yeah. Vice Mayor na ang tawag natin sa kanya. Vice Mayor sa... Reyna Mercedes Isabela, the future best down in the Philippines. Reyna Mercedes Isabela, ma'am. Yeah, buddy. Okay, sige. Bati naman kayo sa mga nanonood sa Luminous. Hoy, andito ako ngayon, kasama ko si Attorney Trixie, ang pinaka-popular na attorney sa buong Grabe sa bola, oh. Ang aga-aga pa, wala pang barya. At hello po sa inyong lahat. At supportahan po natin ang show ni Attorney at bantayan natin ang buong Pilipinas para lahat ng kalokohan sa ating bansa hindi na maulit. Thank you very much, Attorney. Thank you, Vice Attorney. Mayor. I'm looking forward to speaking with you mamaya dahil mag-guest tayo dito sa Billionaire. Guest kami pareho sa Billionaire. Kaya nananamantala lang ako, nakita bigla eh. Yep. So thank you very much, sir. Thank you, madam.